May pagkakataon na ba sa buhay mo na feeling mo hindi ka qualified gamitin ng Diyos dahil sa nakalipas mo? Yung tipong, ako, ang dami kong mali. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na sa Joshua chapter 2, isang babaeng may sirang reputasyon pa ang ginamit ng Diyos para maging parte ng kanyang plano? Sa Joshua 2, nagsugo si Joshua ng 2 espiya papuntang Jericho. Tinulungan sila ni Rahab na maitago mula sa hari ng Jericho. Sinabi ni Rahab, "Ang Panginoon niyong Diyos ay siya ang Diyos sa langit at sa lupa." Dahil sa kanyang pananampalataya, naligtas siya at ang kanyang pamilya. Hindi aksidente na si Rahab ang ginamit ng Diyos. Sa mata ng tao, mababa ang tingin sa kanya dahil isa siyang patutot. Pero sa mata ng Diyos, nakita niya ang puso na handang maniwala. Ang buong Jericho ay nakarinig din tungkol sa kapangyarihan ng Diyos, yung paghati ng Red Sea, yung pagkatalo ng mga hari sa ilang. Pero ang kaibahan, ang ibang tao natakot lang. Si Rahab naniwala at sumuko sa Diyos. Sa Hebreong pagkaunawa, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang alam mo, kundi kumikilos ka. Kaya itinago niya ang mga espiya kahit delikado. At yung pulang tali sa bintana, simbolo yun ng covenant mercy o awa ng Diyos. Parang dugo ng Paskwa sa Exodus. Yung bahay na may tanda naliligtas sa paghatol. Ipinapakita rito na ang kaligtasan hindi dahil perpekto ka, kundi dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Baka iniisip mo ngayon, hindi na ako tatanggapin ng Diyos dahil sa nakalipas ko. Pero tingnan mo si Rahab. Ginamit siya ng Diyos. Naging parte pa siya ng lahi ni Jesus. Ibig sabihin, hindi hadlang ang nakaraan mo para gamitin ka ng Diyos. Ang hinahanap niya ay pusong handang maniwala at sumunod. Minsan sa lugar natin puno ng tsismis at panghuhusga. Pero ang Diyos marunong tumingin higit sa iniisip ng tao. Ikaw, katulad ka ba ng mga taga-Jericho na nakarinig pero nagmatigas? O katulad ni Rahab na naniwala at sumunod kahit delikado? Ano yung pulang talit ng pananampalataya na kailangan mong panghawakan ngayon? Tayo'y mag-pray. Panginoon, salamat dahil ang iyong biyaya ay para kahit sa mga taong pakiramdam nila hindi sila karapat-dapat. Tulungan mo kaming magkaroon ng pananampalatayang katulad ni Rahab, matapang, tunay at handang sumunod. Linisin mo ang aming nakaraan at gamitin mo ang buhay namin para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may tinamaan sa puso mo dito, comment mo. Kayang baguhin ng Diyos ang buhay ko. At share mo ito sa kaibigan o kapamilya na feeling nila wala ng pag-asa ang buhay nila. Follow mo rin itong page para sa mas malalim pero simpleng pag-aaral ng salita ng Diyos, pang araw-araw na buhay.